Team Authentic all over the world. In this episode, bibigyan namin kayo ng idea where to stay here in Boracay on a budget na nasa beachfront. At para siksik, dalawang hotels ang ipapakita namin sa inyo. From their rooms, amenities, breakfast, at of course, ang beachfront nila. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Ngayong adlaw. We're still here in Boracay and dalawa nga yung budget beachfront hotels ang i-feature natin sa vlog na ito. O, diba? Hindi isa, dalawa! At dito natin yan sisimulan sa Paradise Garden. Nakapag-stay na tayo dito 3 years ago. Yung Paradise Garden ay nasa Station 3. And dito din merong bus stop ang Hoho. O, tara, pasok na tayo sa loob. Nakapag-check-in na tayo kanina. Hindi na namin binlog kasi ang daming nag-check-in. As in, sakop niya talaga yung from main road going to the beachfront. O, pagpasok natin, dito sa kaliwa, yung kanilang reception area. Ang ganda ng reception area nila, in all fairness. Tapos, sila rin yung nakita namin na fabulous yung, tawag doon, yung uniform ng mga front desk. Ito yung kanilang, naka-Venus cut. Ito yung kanilang reception area. Ayan, naka-Venus cut sila. Ang ganda ng uniforms nila. Ngayon, malaya tayo makakapag-vlog dito kasi wala nang nag-check-in. Malaki din naman yung area. And then, meron nga pala ditong welcome drinks. DIY. Ayan o. Ikaw yung kukuha ng welcome drinks mo. And also, meron silang safety deposit na 2,000 pesos. May mag-a-assist sa inyo papunta ng room ha, and make sure na magpa-assist kayo kasi ang laki nga talaga. Maliligaw kayo guys. Maliligaw kayo tayo. Napunta tayo sa East Wing. O sa East Wing tayo. Dito yung daan niya from the main road. Ito yung reception. And then, dito lang tayo. Dire-diretso lang. Oo, dire-diretso lang tayo. Tapos, etong area yung napunta sa atin, ito yung medyo na siya, outdated. Ang article dun sa outdated, luma na siya. Ayun, makikita nyo. Kasi meron ditong part na bago. Yung pinag-stayan natin last time. Alam nyo yun, yung pupunta nga kayo sa mansyon ng mga lolo't lola natin. Ganon. Ancestral house. Oo, parang pamana sa atin. O, tara. Saan ba tayo? Naligaw na daw ako. Sige, diretso pa tayo. Sa room natin, papunta ng room natin. Di ba? Naligaw daw ako. And then, yung napunta rin sa atin dito sa East Wing, wala siyang lift. So, buti na lang, sa second floor tayo. Hello, baby! Ayan, akyat tayo. Dito muna tayo. Di ba? Forest na forest siya, oh. Diyos me, kung third floor kayo, taas pa. May taas pa sa dito. Oh. Ito din, oldie na din yung itsura ng building. Dito nga tayo napunta sa old style. Ay, diba? Pero wag nga kayong mag-worry. Kasi, pagpasok natin dito sa room, maiiba siyang bigla. Welcome to our room. It's 201. Ang lamig! Nandito na nga tayo sa ating room. Ang binook natin ay superior room. Pero nakakalito yan kasi merong superior room na garden view, pool view. So marami. Basta kami pinili na lang namin kung ano yung
pinakamura. Yun na lang, yung the cheapest. And then, minsan meron pa pala silang tinatawag na, ano ba yung summer room, ganyan. So, simulan ka agad natin dito sa toilet. Yung toilet niya, yung style niya, oldie na din, ng very light, pero malinis, mabango. And then, ang maganda, o tignan nyo naman, may pa bathtub. And then, kompleto ang ating toiletries. Kompleto. And then, ang ating toilet ay merong bidet. And then, paglabas natin, nandito yung cabinet, merong mga hangers dito, may umbrella. And then, eto, merong safety deposit box. Meron ditong minibar. Eto, free tong 2 bottled waters. Pero, lahat na nandito sa loob, meron na siyang bayad. And then, ito yung kanilang mirror. Meron din ditong desk. And then, balik tayo dito. Nandito yung kanilang full-length mirror. And, ito yung kanilang beds. And, mind you guys, ang arte ng mind you, 2 double bed. Hindi nga queen size beds. 2 queen size beds yan. Eto honest, di ba, dun sa labas, sinasabi namin na oldie na yung style, ganyan. Pero pagpasok nyo dito sa room, hindi mo siya makikitang luma. Parang ganun. So, ayan. And then, meron tayo dito, veranda. O, tara. Sama kayo sa akin. Yun nga lang, yung veranda dito. Ayan, o. Pwede kayo mag-ano ng kapit. Pwede kayo rito magkamusta, magchismis. So, hindi nyo rito kailangan ng connecting door. Kasi ito, pwede na kayo rito. Kasi connecting veranda. So kung kayo, family kayo, huwag na kayo dulo. Basta dito na kayo. Gusto mo Oo. Ang laki ng veranda niya. Diba? Pwede kayo mag-hi and hello. Tapos nandito nga tayo sa area na oldie-oldie. Kaya ito yung view natin. Para siyang lumang mansyon, ganyan. And then makikita nyo talaga, very visible yung mga kalawang. At saka yung mga natatanggal na kung anik-anik. Pero, yung Paradise Garden, ang maganda sa kanya, forest. Mapuno, no? Yes, mapuno talaga siya. Pinanindigan yung pangalan. Yes. So, labas tayo later. Pakita namin sa inyo yung way papunta sa beachfront. Bago tayo lumabas, isang pasadahan lang. At yung sinasabi ko sa inyo, hindi siya mukhang luma pagpasok. Ayan. Diba? Ang ganda pati nung sahig. And then, ito yung kama. Ang laki. Tapos, bagong paint. Or bagong renovate tong area na to. So kapag nandito na kayo sa loob ng room, hindi nyo na siya mapipil na luma. And ang lamig ha. Tapos ito nga yung veranda natin. Mamayang gabi, kapag bumukas yung mga ilaw dito, gaganda yan. Diba? Kaya na to. Diyos mio, sa 2,000 pesos plus. And ngayon naman, lalabas na tayo sa beachfront. Ito yung nakikita natin. Ayan. Ayun na nga. Ano talaga siya? Medyo oldie na siya dito yung style. And gusto ko sana mag-trivia sa kanila. Alam nyo ba na ito yung pinakamaraming swimming pool dito? Kaya nakalimutan ko kung 7 or 8. Bago tayo lumabas, sige, tignan muna natin yung mga swimming pool nila. Ayun doon yung room natin. Ang maganda lang dito, Diyos mio, mafo-full charge yung oxygen ninyo. Dahil nandito tayo sa forest mismo. Ito, going to the beach. Meron na nga. Sige, wag muna. Dito yung mga Labas muna tayo. Muna tayo. Hanapin muna natin mga amenities nila. Sige, dito tayo. May pool ako nakita. Di ba? Ang gulo namin. Hanapin natin kung ilan yung mga pool nila dito. Ito yung restaurant. Malapit tayo sa restaurant. Diyan yung ating buffet breakfast for tomorrow. And then, meron ditong pool. Pero ang alam ko, itong pool natin, dito masyadong nagagamit. Kasi nga, kaloka naman, naliligo ka sa restaurant. Ito. Best, natatanda ko na to. Liga dito tayo. Meron pa dito. Di ba? Hanapin natin yung iba pang pula. Ayun, meron pa doon, no? Ayan, no? Sino naman maliligo dito? Sa restaurant. Nakakaisa na tayong pula. Next naman na tayo. Ito yung sinasabi namin na, for example, yung room nyo,
nandoon sa area na may swimming pool, swerte nyo. Kami kasi wala. O eto, another swimming pool. May pa-cave. Yes. Kaya pang buong family talaga siya, mai-enjoy ng mga kids. Ayan, Nakakadalawang pool na tayo. Hindi kaya lang hindi namin alam kung ano tong mga rooms na nandito, kung anong tawag dito sa mga rooms na to. Diba, forest na forest pa rin siya, no? Sige nga, tell me, may isip niyo bang nasa Boracay kayo kapag ganito? Diba? Very much mga Palawan na hotels or resort yung datingan. Meron pa yan doon, swimming pool pa din yun. Yun nandun sa gitna, na parang jacuzzi. And then, ayun nga, meron pang pa-cave. Pag ang isa dito maliligo. Oh, magkakandaligaw talaga tayo dito. Pero nga ng Google Map, charot. Pero nung una ko ritong pag-stay, meron silang binigay na map. Oh, ito, ano pa? Ito, mga bago na to, new style na tong rooms dito. Hindi kasi namin alam kung anong tawag. Sa dami kasi ng pagpipili ang rooms. Ayan. And then, ito naman parang mga bilas-bilas. Ito yata yung summer ek-ek na mga rooms. Ayan. Ito. Isa dito sa baba and then isa sa taas. Minsan, pare-pareho ng price. Tapos, yung choices lang talaga yung mahirap. So, pasensya na kaagad. Hindi na namin alam kung ano yung tawag sa mga ganitong room. Ayan, tuturin lang natin to. Di ba? Dito pa lang eh. May nakikita ko na. May nakikita ka na. Ay, ito. Ito na kagad yung pinaka main pool. And ito lang, ang alam ko ha, so far, nung ginagawa ko kasi itong vlog na to, yun yung naaalala ko, na ito lang yung tawag nito, resort na merong slides yung swimming pool. Di ba? Oh, ito may slides yan. Taray, di ba? So resort na resort. And then, ayan oh. Oh, ganda, di ba? Oh, kasi ito malaki tong pool na to. Ito nga inviting. Masarap ditong maligo. May pa-fountain pa dyan. Kasi itong slides dito, dalawa. Ayun o, merong pambata. Ayan o. Pambata. Ito yung pambata. Ayun, naglagay. And then, ito naman, yung for adults. Ito yung for adults. Ay, meron nag-slides. Tingnan natin. Tingnan natin nag-slides. Ito malalim dito, ang alam ko eh. Oo. Ay! Humihinto yata. Tapos meron doong pool bar. Tapos may effect yan ng, ayan na. Oh. Tapos meron pa yan ditong pa-effect ng fountain egg. Diba? Oh. And then, dito yung room ko before. Okay. Ayan yung tinatawag nilang grand. Etong grand na mga rooms na yan, malapit na yan sa beachfront. Tapos, alam nyo, tuwang-tuwa ako dito sa pool na to. Kung makikita nyo, meron diyang pa-island ek-ek. Pwede kayo doon lumakad. Instagrammable, di ba? Tara na, ikot pa tayo para lang may pakita namin sa inyo. Pero meron pa rito ibang slides sa, hindi na namin sa inyo pakita. Pagka nadaanan natin. Pero kung hindi, kumbaga, it is yours to explore or discover. Ito yung pa-island. Oh. Meron yung island dito. Pwede kayo dyan maglakad. Diba? Kaya ma-enjoy talaga siya ng buong family. Para sa mga ate na mahilig sa Instagram for picture, may enjoy. Sa mga bata na mahilig mag-slides, may enjoy. And sa buong family na ang banding ay ming-ming time, May enjoy nyo talaga to. Ito yung nilalakaran natin na mas bago yung room. Dito, meron na rin silang lifts. Ayan, oh, parang capsule, di ba? Oh, ito yung lift nila. Oh, ito, bago-bago na to guys, promise. Yung sa labas kasi, luma siyang tignan. Pero yung rooms, in fairness naman, bago naman yung room. Oh, ayan, oh. O, di ba? May pagka-capsule. Tapos, meron pa yan ditong billiards. Tapos sa gitna, nagkaroon ng mini canteen.
Halika na, labas na tayo. Hanapin na natin yung beachfront. Di ba? Sabi namin sa inyo isang buong vlog na to. Charot. Chinap-chap. Mamayang gabi, kapag ka umilaw to, labas ulit tayo. Kasi, meron din ditong fire dance Ayan, dyan yata, best kanan. Ay, pakita ko lang to. Di ba hindi kami matapos-tapos? Ayan, may apakalaking TV dyan. Ang daming common area. Dito sa Paradise Garden, kahit hindi ka na lumabas, ito yung nasa Boracay ka, tas staycation. Sana wag nilang baguhin, wag na sila yung magdagdag pa ng maraming rooms, tapos masasacrifice yung mga puno. Kasi yung ganda, yun nga yung naging unique sa kanya. And then, eto din yung totoo dyan to be honest lang. Dito, hindi mo mafe-feel na beachfront ka. Kasi, ang layo ng lakad. Parang buong iskinita din ng Boracay yung nilakad mo. So, hindi mo siya mafe-feel na beachfront na beachfront. Eto na, ang kanilang restaurant. Ito yung restaurant. Ayaw nga pala, hindi nga, mali-mali ako, hindi nga pala dito yung breakfast. Yung breakfast nga pala, doon sa kanilang dinaanan natin. Dito yung dinner, tapos yung lunch na buffet. Yung lunch buffet nila, 650. And then, yung dinner, 950, na dating 850. Ito na kaagad yung beachfront. Oo, may lechon, Kasi yun yung inaano nila, pinopromote nila. Parang sinasabi nila na sila lang yung merong buffet na may lechon. May activity pa siya. Ayan. Ito yung beachfront ng Paradise Garden. Ganda din, no? Ang ganda kasi ng Boracay. So, kahit saan kayo rito mag-stay, basta pumunta lang kayo ng beach, maganda talaga siya. Kaya lang, tignan natin kung meron din ditong lumot. Parang mag-green nakikita ko mag-green. And then ayan, sa mga nagtatanong saan ba talaga yung mga activities. Dito, meron dito, depende kasi kung saan kayong operator mapupunta. Sasabihin sa inyo kung dito sa Station 3. Ito yung Station 3 na activities or yung docking area. Diyan tayo last time. And then meron din sa Station 1. Ito yung dagat niya. Pakita natin yung dagat. Ay, oo nga, mag-green. Sabi ko na nga ba kaya mag-green Malumot na din siya. Pero hindi makapal na lumot. Yung iwa-hiwalay pa. Iwa-hiwalay pa. Pagka nag-sunset, fabulous. So, pakita lang namin sa inyo ng very light kung ano yung nasa paligid or katabi ng Paradise Garden. Ito yung Paradise Garden. Meron diyang ATM. And then, ito yung bilihan ng mga souvenirs. Nasabi nga namin sa inyo, mas mura dito kaysa bibili kayo kapag sa beachfront mismo. Tapos, nandito yung The Hub. Dito naman yung talagang maraming fire dancers. So, kung gusto nyo makapanood ng fire dancing, dito yan. Tapos, meron pa dyang acoustic, paluto. So, nakakain na rin tayo dyan last time. Tapos, konti lang. Ayun na yung bamboo. Tsaka yung andox. So guys, ayan na nga ang fire dance dito sa Paradise Garden. Diba? Tapos meron silang sariling fire dance. Ngayon naman, pasok na tayo ulit. Pakita lang namin sa inyo yung pailaw kapag kagabi na. Ay, bumubukas pa rin yung kanilang Christmas tree. Tara, pasok na tayo sa loob. Kung nabitin kayo sa fire dance, bukas ipapakita namin sa inyo yun dun sa
the hub. Yung fire dance daw dito ay 7:45. So bukas naman doon tayo sa hub. Kasi doon talaga yung magandang fire dance. Ngayon, pakita lang namin sa inyo itsura ng Paradise Garden kapag kagabi na. May mga palights dito, mga puno. Ay, taray, oo nga. May pa-lights. Actually, yung Paradise Garden kasi talaga, mafe-feel mo na resort talaga siya. Ang laki niya kasi talaga. Tapos ang daming open space. And ito yung kanilang poolside restaurant. May kumakain din, no? Grabe yung ilaw, liwanag, no? May pa-video okay yan. Tapos barbecue night sila. Oh. Diba? Hindi nagtipid sa ilaw. Ang daming pa-ilaw ng Paradise Garden. Pati yung billiards bukas pa din. Kaya na-enjoy, lalo ng mga farang, oh. Enjoy lang sila dyan. O, tara, punta tayo sa poolside naman, sa pool area. Yun yung tawag nila doon sa merong mga slides ay grand pool or grand swimming pool. And ito na yung kanilang pool area kapag kagabi. Maliwanag pa rin. And ayan. Maganda siyang tignan. Ayun yung bar, oh. Guys, ang maganda dito sa pool nila hanggang 10 p.m. Yes. Di ba? Ang sarap mag-night swimming. After mo pang mag-sunset, ganyan. Tapos mag-dinner. Uwi ka rito ng mga 8 p.m. Meron ka pang 2 hours kapag nag-swimming ka. And we are back at our room. Maliwanag naman. Nandito tayo sa veranda natin. Hindi namin pakita doon sa harap. Kasi merong mga guests na nasa veranda nila. Ay! Itong sinasabi natin very old, meron din naka-stay. May umakyat. Lahat pala ng rooms dito nagpa-function. So, ayan. Napakita na namin sa inyo ang hotel, ang room, amenities, pati na rin yung beachfront. So, ang susunod namin ipapakita na sa inyo ay ang breakfast for tomorrow. Good morning, everyone! Mayong adlaw, guys. Ayan, nakatulog naman tayo na maayos. Working well yung AC nila. Pero, pagdating sa signal, Guys, nga pala, walang signal yung data natin, both Smart and Globe. Pero yung Yes. Wi-Fi, medyo humihina-hina. Humihina. Nawawala. Bumibitaw-bitaw naman. Pero, yun, carry lang. So now, ang hindi pa namin sa inyo ipapakita ay ang breakfast. Tara na dito sa ating restaurant. Ate, nakalam. Very wrong pala kami. Hindi na pala dito yung breakfast. Doon na rin pala sa beachfront. Ay, ang taray. Ano ba, sa beachfront pa o dyan saan? Tignan natin. Dati kasi dito yung breakfast eh. Ayan ang masarap pag gising nyo, naririnig nyo yung huni ng mga ibon. Tapos yung mga dahon. Yun yung maganda rito sa Paradise Garden. Ay, hindi rin dito sa poolside. So sure na nga, doon na nga sa beachfront. So kung doon kayo sa room namin, maglaan kayo ng mga 15 minutes. Charot. Oo. Kasi from our room, going to the beachfront, medyo mahaba-habang lakad siya. For senior citizens ha, syempre kasi kinukonsider natin sila. Pero kami carry lang naman, maglakad ng ganun. Confirmed! Dito na nga sa beachfront. Doon sa loob, sa air-conditioned, pwede. And then dito, meron pa ditong spot. Siguro, nire-reserve na ito kapag napuno talaga. And then kung gusto niyo ng beachfront and alfresco, dito sa harap, tama lang din yung ginawa nila. Alam niyo kung bakit? Sobrang dami kasi ng guest dito eh. Kapag ka doon lang, sa restaurant sa loob, hindi ka kasya. So may hintayang magaganap. Ito yung bacon. Dito siya sa labas, niluluto. Bago tayo pumasok. Thank you po! Thank you. And then, tara pasok na tayo sa loob. Yung pagkain niya, asin siya.
anong tawag doon? Hindi nakakalat. Kumbaga layo-layo. Para just in case siguro. Ayan, waffle, pancake. Nandito pa lang tayo sa labas, ha? And then, nandito yung bread station. Tapos, dito yung, ano po ito? Egg, o omelette station. Meron din dito, Muslim-friendly restaurant, nakalagay. Tapos, egg din. Kasi yung nangyari sa kanya, sa laki kasi siguro ng area and sa dami ng guest, kumbaga, kinalat nila yung pagkain. Hello po. Ito. Fish tikka. And then, meron ditong cereals. Salad bar. Drinks, of course. Punta tayo dito sa main dish. Ito. Bread and butter. Sliced bread. Ayan, yung mga breads pa dito. Congee for sure. Ayan o. Plain congee, rice, fried rice, pansit, daing na bangus. Hello. May sausage naman dito. Adobo. And dito naman yung noodle station. Meron silang noodle station. Hello po. And then, dito pa. Meron pa. Hello po. Oh, meron silang mga pa-dessert. So, in all fairness, completos recados. And then, fruits. Eto na yung food natin. Diba? Punong-puno. Completos recados. And then, may pa-bacon yan. Yung bacon nga lang, parang sila yung magsiserve. Sila yung maglalagay. O, mamaya na tayo magtsikahan. Kasi ang daming tao. Doon na tayo sa labas. Magkamustahan ng foodang. Tapos na tayo mag-breakfast. O, pagkatapos ng breakfast, ito naman yung magiging view natin. Meron din sila ditong provided na mga, hindi beach beds, beach chair. Mga outdoor chairs na pwede din kayo mag-relax. Kamusta ba yung breakfast? Ito sa totoo lang, ito talaga, sure na mabubusog ka. Talaga. Kasi kahit pa paano, ang dami talagang choices. Ayun nga, kanina inisip ko, ano ba yung ibig sabihin ng kalat-kalat yung pag... Hindi kalat-kalat, saturated. Oo, Wow, ganun. taray. Oo, para pati yung nasa labas, yung nasa loob, makakuha. Tapos meron pa pala sa taas. Kasi nga, tignan kung magkukunik kami ni Enzo kung ano yung nagustuhan niya. In 1, 2, 3, pandesal! Ang sarap ng pandesal. Sarap ng pandesal. Grabe, ang lambot niya. Sorry, nung babaw namin, ng pandesal talaga. Ang lambot kasi ng pandesal. Tapos, imagine niyo yun, lalagyan niyo ng butter. Tapos, isasawsaw niyo doon sa itlog na pula, ng malasadong itlog. Diba? Ang sarap. At saka meron kasi di mo pandesal na pag once ininit mo, pag lumamig na siya, Matigas. matigas na. Yun talaga, O, kasi hindi. consistent talaga yung pagkalambot niyo. Oh, diba? Pandesal ang nagustuhan sa breakfast. And check out na tayo guys. So nga pala, dito sa Paradise Garden guys, kailangan nyo ng gate pass kasi ito yung i-represent nyo sa guard bago kayo makalabas ng premises. Yes! So yun lang, konting pasensya, medyo mabagal yung check-in at saka check-out. Kasi lalo na kapag maraming tao. O ayan, ngayon, eto na yon. Diretso agad tayo. Para sa inyo talaga. Hindi natin bibitinin, 2 hotels talaga sa isang vlog. Palabas na tayo. And then nandito yung guard. Ibibigay nyo lang yung gate pass. Thank you po. Tara, punta na tayo ng Phoenix, Boracay. Sama na namin kayo. Kasi parang tun sa vlog natin, sa series natin na to ng Boracay, hindi tayo masyadong naglakad. So ayan, ilalakad namin kayo. Malapit lang naman. And then, katabi ng Paradise Garden, itong Maruha. Cafe Maruha. Maganda rin dito sa gabi. Oh, ang daming tao. It's 12 noon. Ang maganda kasi ngayon,
maulap. Hindi siya mainit. Makulimlim. Makulimlim. Thank you po. Yan. And then, madadaanan din natin ang ano nang ang hotel to, Bes? Current. Astoria. Current. And then katabing-katabi lang, 'di ba? Mga ano lang tayo, mga 50 steps. Lumipat lang tayo. O para talaga mabigyan namin kayo ng idea where to stay on a budget na beachfront hotel. So kapag hindi pa tayo makapag-check-in, carry lang, iwan lang natin yung gamit natin, sumalampak tayo tambay dito tayo sa dagat. Oo. Or dito sa resto nila. Yan. So yung nabook din natin, kasama na rin ang buffet breakfast. Nakapag-stay na rin tayo dito, kaya lang kasi update natin because that time, medyo kaunti pa lang tayo, ang dami nating bagong ka-authentic. Ayan. Check-in lang tayo. Ito na yung kanilang pool area. Walang naliligo by this time. Okay rin naman. Malaki rin naman kahit papaano. Pero syempre, hindi natin siya pwedeng i-compare sa Paradise Garden kasi yun talaga, maraming swimming pool. Lakad lang tayo. Ang taray mo, Bes, kabisado mo kung saan yung reception. Oo nga pala, hindi nga pala sa beachfront yung reception nito. Ito, meron silang lift. Isa. And then, nandito na yung reception area. Nandito nga pala sa gilid. Kumbaga sa iskinita. Daming tao. Oras pa rin kasi ng check-out eh. Ayan. Labas tayo. Pakita ko sa inyo. Ito yung way kapag sa iskinita. Ayan. Ayan yung White Beach. And then, ito na nga yung Golden Phoenix Hotel. Tapos ito yung palabas sa main road. Ayan, check-in lang tayo. Nandito na nga tayo sa Golden Phoenix Hotel. And then, meron din siya city deposit na 2,000 pesos. 2,000 pesos din. Pero yun nga, yung mga city deposit naman, ano naman yan, refundable naman yan upon check-out. So, fully booked sila. Ang standard check-in nila ay 3 p.m. Kung magto 12:30 pa lang, meron pa tayong 2.5 hour to kill. And when you're in Boracay naman, hindi naman yun nakakainip. Sabi nga namin sa inyo, tumambay lang tayo dito sa beachfront. Kering-keri na. Malabas ulit tayo ng beachfront. Actually, kung yung room nyo, malapit lang dito sa main building, mas okay pang dito dumaan. Kasi ito diretso lang eh. Ito na yung beachfront natin. Katanghali ang tapat. Pero, lalong gumaganda ang Boracay. Kasi nga pag natapatan na rin siya ng araw. Mas pumuputi yung sun. Oo. And then lakad namin kayo dun sa sa docking area kapag ka merong activities. Hello po. Ayan oh. Thank you po. O basta yun nga lang ha. Intindi na lang natin talagang kada meron talagang mag-offer sa inyo ng something. Mag-thank you na lang tayo. Dati yung offer nila. Oo, hanap buhay kasi eh. And then ito yung Crown Regency. And then ito yung docking area. Ayan. Kapag meron kayong water activities, puro foreigners na rin dito. Ganda pa rin ang Boracay. Ayan, para mamaya hindi na tayo lalabas. Diretso na tayo. Room tour. And then, nandito din yung Ondos na napag-stayan na natin. Ay, tapos na yung tignan, lapitan natin yung Ondos. Ay, di ba? Oo. Birthday na. Dito nga pala nag-birthday si Enzo last year. And then, that time, may ginagawa pa dito. Ngayon, wala na. Ang laki na ng beachfront din ng Ondos. Ay, naman na yung makapuno. Lumaki na yung makapuno. Oo nga, no. Ayan yung Ondos. Kapag dito kayo nag-stay, malapit na malapit lang kayo sa
docking area. And then, nandito din yung Mandarin Premier White Sand. Balik na tayo sa ating accommodation. Lakad lang tayo. Doon na lang tayo tumambay. And, shout out kay Marlon, ka-authentic natin from Cebu. Nice meeting you po here in Boracay. Nakilala daw nila tayo sa Siquijor. And that's why di na lang magsipino. Yes. O, ayan. Ang ganda pa rin naman ng beachfront ng Boracay talaga, sa totoo lang. I mean, ang beach ng Boracay. At tignan niyo yung bahang niyan. Pinong talaga yan. Ay, hindi mo ba magbuhangin Oh, check? sige nga. Ay, buhangin check mo nga. Buhangin check. Buhangin check. Oo nga pala. Oh. Diba? Pinong pa rin ang buhangin ng Boracay. Oo. Kapag ganyan kapino ang buhangin, binubuhangin check yan. And then dito, ang lawak ng beachfront nila. Hindi ko alam kung bakit kami gusto na namin dito sa Station 3. Tahimik kasi dito. Tahimik. Hindi Oo. Ito na yung Golden Phoenix Hotel. Ang lawak din ang beachfront niya, pero wala silang provided na beach beds. It's 2:30, baka pwede na mag-check-in. Ito yung sa Enso, may dala kagad kami banana. Tignan natin kung pwede na mag-check-in. Pero feeling namin, kasi wala na dito yung mga guest na iba eh. So, sinasabi lang siguro na 3 p.m. para hindi sila maratel. Halika na. Check-in na tayo. And ayan, pwede na tayo mag-check-in. And meron na rin tayong breakfast voucher. Ang breakfast nila is 6 to 10 a.m. din. And guys, yung room na nabigay sa atin ay nasa 3rd floor. Room 3032. Yes. Tara, another room tour. Last time, ang alala ko, wala din kaming view. Yung view namin, yung hallway din, yung bintana. Ngayon, tignan natin. Ano best? 30-32 ka agad. Ha? Bakanting lote last time. Bakanting lote. Ito yung view natin. Dito pa lang pakita na namin sa inyo. Tchadan! Ano to? Ito yung common area. So, wala tayo dun sa pool area. Pakita ko lang bago tayo mag-room tour. Tandaan ko na nga, baka maligaw na naman ako. 30-32. Ayan. And then, ito yung mga rooms na paglabas, yung view nyo, yung pool area. Ito yung 30, 18, ayan, 30-27. Ano ba yun? 28 pala. 30-28, 30-27, 30-26. And then dito, 305. Ayan. Ito yung magiging view nyo if ever. And nandito na nga tayo sa ating room. Ang binook natin ay deluxe at twin room. And nandito tayo sa 30-32. And then, pagpasok natin, nandito kaagad yung safety deposit box. Meron ditong cabinet, pero hindi na namin dito nilagay yung gamit natin. Doon na lang. And then, yun yung maganda, no? Kapag ang mga old style hotels, in all fairness naman, ang maganda sa kanya, malalaki yung mga toilet. Ayan, halimbawa, katulad dito, ang laki nitong pinaka-vanity area ba tawag dito? Vanity area na lang. Ang laki ng vanity area, tapos bukod yung bath area. And then, ayan, meron dyang hair dryer. And then, may pa-toiletries dito. May bidet. And, eto nga, yung bath area. Ayan. So, usually naman, meron namang hot and cold shower yan. Tapos, kung hindi naman kayo maselan, meron naman sila ritong provided na shampoo and body wash. Pasok na tayo sa room, meron ditong full-length mirror, and then may mini fridge. Ayan, nandyan na. May provided silang 2 bottled waters, and then may initan din naman ng tubig. May TV. Check natin later kung smart TV siya. And then, kaloka naman, dalawa yung provided na trash bin. And then, meron pa ritong pa-chair. And ito na nga yung ating beds. In all fairness, double bed siya. Hindi single bed yung provided nila. So, dalawa yan. And then, maaliwala siya kasi meron tayo ditong window. Meron tayo ritong pa-view. Ay, grabe. Panalo yung view. Ayan, pakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Ayan yung dalawang beds.
Tapos dito nga, meron ditong pa-couch. And then table, pwede nyo itong gamiting table. And ito na kayo sinasabi namin sa inyo, kaya siya maaliwalas kasi meron siya ditong window and merong apakagandang view! Tchadan! Bakanting lote. Bakanting lot. Ay, hindi naman. May nakatira. Very local. Oh, ito yung ating view. Why not? And then nga pala, yun daw, door dito sa Eskinita nagsasara ng 11 p.m. So pagdating ng 11 p.m., doon na sa beachfront yung magiging daan natin sa restaurant na. It's 5 p.m. Labas tayo sa beachfront. Hello po. Baka pagpalain tayo ng magandang sunset. Meron ditong pa-common area pero malungkot. Charot. Madilim eh. And then, ay may naliligo na. Ito yung swimming pool. Okay rin lang kahit medyo maliit kasi wala rin naman halos nagsuswimming. Baka lahat by this time nasa dagat pa. Tara, mag-abang tayo ng sunset. Pero hindi na namin kayo papaasahin pa. Makulimlim eh. Medyo madilim yung paligid. Kaya baka wala tayong maasahang magandang sunset. Tapos, dito sa gabi, merong nag-acoustic. Ay, ang kulimlim nga. Naglalatag din pala sila rito ng tables and chairs. Kapag sunset na. Ang kulimlim. Pero tignan natin. Malay nyo naman. Ma-surprise tayo, meron palang sunset na maganda. Ay, ang naman ng dito. Ang sobrang green. So, ibig sabihin, ang daming lumot. Lapit tayo. Ay, oo nga. Ang green masyado ng dagat. Ay, oo. Ang daming lumot. Lumot is real. Yan yung lumot niya. Pero tuloy ang buhay. May mga nag-activities pa din, oh. Ay, uwian na ng mga nag-island hopping. Dito lang tayo mag-abang ng sunset. And we have found our spot. Basta may troso. Troso. Puno na ka. Oo. Dito muna tayo. Huwag muna tayong sumalampak. And then, hintayin lang natin yung sunset. Hindi namin alam kung ano mauna. Yung magandang sunset ba or ulan. Kaya ayaw muna namin sumalampak kasi baka umulan rin lang naman. Magtatatakbo rin naman kami papasok. Ay, gaya nga ng inaasahan. Wala ngang magandang sunset na naganap. Lugi ang mga nag-sunset cruise. O yun mga nagparaw sailing. Pero carry lang yan. Bawi na lang ulit bukas. Wala yung sunset. Bawi na lang tayo sa fire dance. Hanap tayo guys ng mapapayoting fire dance mamaya. Yes, kasi doon sa garden, kahit papaano, sa Paradise Garden, kahit papaano meron. Pero, huwag kayong mag-worry. Paano kung hindi kayo doon naka-stay? Dito tayo sa Phoenix. Huwag kayong mag-alala. Kasi nga, pupunta tayo ng hub. Doon talaga yung fabulous na fire dancer. Dito sa Boracay, doon kayo makakapanood. Kumbaga yun yung pinaka-grandest. Yung mga nagliliyabang apoy, gano'n. Oo. Doon namin kayo dadalhin. Magandang gabi. It's 8:30. Ito na yung Golden Phoenix Hotel. Meron na siyang music. May acoustic na. So ngayon naman, kung gusto nyong manood ng fire dance, pupunta tayo sa hub. Lakad namin kayo doon. Lapit lang. And gaya nga na sinabi namin sa inyo, doon talaga ang fabulous. Ang fire dance. Ay, ito nga pala bago to, oh. Yung Kenny Rogers. Wala to last time, di ba? Oh, tapos sa taas, Seattle's Best Coffee.
Ayan, bago nga rin pala to. Katabihan ng Cafe Maruha. And then, ito yung itsura ng Cafe Maruha kapag kagabi na. Ganda! Umamin kayo. Makulay, di ba? Hadlan tayo. Malapit na tayo sa hub. Konting kembo tayo. Nakikita na. Paradise Garden na to. Oh. Yung Paradise Garden, 7:45 yung fire dance. So, tapos na. Makakaano na ngamoy. Oo. Ayun, nangamoy gas na. Yan. Nakalagpas na tayo ng Paradise Garden. And then, ito nga yung bilihan ng mga souvenirs. Tapos, ito na yung hub. Dito siya. Dito muna tayo kasi pag lumapit tayo doon, offeran nila tayo. Hindi naman tayo kakain. Makikinood lang tayo. So, ito, yung fire dance daw ay 7:30. Nalagpasan na natin. And 9 p.m. So yung 9 p.m. ang hintayin natin. Muni-muni muna tayo rito. Ayan, dyan. Pasukin nyo lang yan. Tapos habang wala pa yung fire dance dyan, meron naman dyan live band. Good morning! Hi guys, ngayong buntag. Oh, eto na. Para matapos na natin to ano. Ilang araw na ba ito? 3 days in the making din tong video na to. Grabe itong video na to. Oo. Eto na. I-experience naman natin ngayon yung buffet breakfast ng Golden Phoenix para kompletos ricados na yung maipapakita namin sa inyo. Padaanin natin sa Enzo sa iconic bridge ng Golden Phoenix. And then yung nga pala yung voucher nyo ha, kailangan dala nyo or stub. Ayan. And by this time, magsi 7 a.m. pa lang. So kaunti pa yung tao. Meron ditong sopas, of course, rice, and then meron ding fried rice, tapos tocino. Hotdogs, okra, egg, and then pansit. Of course, meron din ditong fruits and a salad. And then, ito yung kanilang bread station. Meron sila ditong pandesal. And then oven. Tapos na tayong mag-breakfast. Grabe yung weather. Ang tawag siguro itong weather? Gloomy. Oh. The weather so calm. Yes, ang payapa. Apakasarap lang maupo sa isang sulok, magmuni-muni. Oh, ito ang vibe Thank you dito po, sa kuya. Boracay. Very much nakaka-relax lang. Saktong-saktong panimula ng ating taon. Yan, kamusta ba yung breakfast dito sa Golden Phoenix? Ito, last din naman, nakapag-stay na tayo dito. Ito nga yung sinasabi namin sa inyo, hindi fabulous yung breakfast. Pero una, mabubusog ka. Pangalawa, hindi ito yung yung maghihintay ka. Nung time kasi namin dati, kahit na yun, yung mga 8:30 na yata yun, nire-refillan siya from time to time. And pagkakatanda ko, ito mismo yung breakfast. Pero yung breakfast that time, ito pa rin. O, ito na yun. Mag-recap na tayo nung dalawang hotels and hindi na tayo magkukompare, guys. Sasabihin lang namin sa inyo kung ano yung maganda, kung ano yung hindi masyadong maganda, the not so good.
alright, not so good about dun sa hotel, pero hindi na namin siya i-compare. Simulan muna natin sa price. Paradise Garden guys, nasa 2,979 pesos siya. Tapos yung Phoenix naman, nasa 2,489 pesos. So sa price, meron silang 500 pesos difference. Pero minsan nagpapalit yan. Minsan mas mahal yung Phoenix ng 200, 300. Ganun, oo. So, depende. Now, pagdating sa room, yung room kasi, pareho naman komportable in or fairness. So, kaya naman, on a budget naman to eh. Ang importante naman, komportable, tapos Working well yung matutulugan. AC, gano'n. Yes, pero pagdating sa wifi, malakas yung wifi sa Paradise. Dito kasi bumibitaw siya every 10 minutes. Parang kailangan nung mag-login, gano'n. Oo. And then, pagdating naman sa Sa data, sa Paradise Garden, as in, wala yung Smart and Globe. Dito naman sa Golden Phoenix guys, yung Smart wala, yung Globe meron. Yes. Sa amenities, pinakita na rin namin sa inyo yung amenities. Kayo na yung bahala mag-decide kung saang swimming pool ba yung inviting, kung saan ba yung hindi, kung saan ba yung may enjoy ng mga kids. And then, pagdating naman sa location, pareho silang nasa Station 3. Ang kaibahan, yung Paradise Garden, accessible siya doon sa main road. Pero, ang kaibahan din, from Paradise Garden doon sa pinaka-room namin, naglalakad kami ng mga 10 minutes. Parang nasa road din tayo. Papunta ng beachfront. Eto, mas malapit siya kung tutuusin. Pagdating sa beachfront, mas dito, mas payapa dito ng kaunti sa side na to ng Phoenix kesa doon sa Paradise Garden. Nasaan doon yung hindi i-compare? I-compare din namin. Medyo pinakita rin namin sa inyo. O ayan, kayo na yung bahala mag-decide. Pinakita namin sa inyo lahat ng pakiramdam namin dapat ninyo malaman. Pareho naman yung budget hotel or beachfront hotels dito sa Boracay. So sana po kahit paano may napulot kayo sa amin sa 3 araw na itong pinaggagawa. Hindi yung puro tawa lang natin. Oo. Maraming salamat po sa panonood ninyo. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye, everyone.